Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, pag-uusapan po natin yung mga naging tanong sa akin sa comment section ng mga kaibon natin. Meron kasi tayong past video. Doon sa past video natin mga kaibon, nagbigay tayo ng idea kung ano ba ang magandang panimula ng isang bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga po ng ibon. Nagbigay din tayo ng idea kung ano ba ang magandang alagaan sa isang mag-iibon na gustong mamuhunan sa pag-aalaga po ng mga ibon. Parang kumbaga in short, gustong magnegosyo. Nagbigay po tayo doon ng mga mutation na dapat nilang alagaan sa ngayon, at yung mga binigay nating mutation, merong mga market value sa ngayon at yun talaga ang hinahanap sa ngayon. Meron tayong kaibon ang nagtanong po sa akin dahil daw nagbigay tayo ng idea kung ano ang magandang panimula ng isang bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga ng ibon. Ang tanong sa atin medyo challenging mga kaibon. Ano daw ba ang hindi magandang paramihin sa ngayon? Ano daw ba ang hindi magandang alagaan sa ngayon? Mga kaibon, doon sa tanong sa atin kung ano ba ang hindi magandang alagaan, sasagutin ko po. Sa ngayon, wala naman po hindi magandang alagaan, lalo na po kung talagang hobby lang ang purpose po ninyo. Basta meron kayong inaalagaan ibon is masaya na kayo. Wala pong hindi magandang alagaan, lahat po yan magandang alagaan. Magbibigay po ako sa inyo ng payo. Huwag po kayo magpapares na lang ng Albs 1 to Albs 2 dahil alam naman po natin na ang magiging inakay po niyan is Buknoy. Sayang lang. Wag na wag din po kayong magpapares ng Fisher to Perso dahil po ang magiging inakay niyan is hybrid. Madungis lang, lalo na po kung wala kayong project. Kaya po, yung dalawang binanggit kong yan, lubayan na lang po natin yan at wag na pong pagparisin. Dahil lahat naman po ngayon is talagang abot kaya na po ang mga ibon. Kaya po wag na po kayong magpares niyan. Ngayon mga kaibon, magpapaka-practical lang po tayo. Ako po, naghahabi, masaya po ako sa hobby ko, at ang purpose lang din naman po ng pag-aalaga natin, siguro ko ganun din naman sa ibang mga kaibon natin. Masaya lang tayo sa pag-aalaga ng mutation na gusto natin, sa kulay na gusto natin, at kapag po nagkaroon na po ng mga inakay, kapag may bibili, salamat. Kapag wala, okay lang din. Siyempre po, kinakailangan din magbenta para po makabili rin po ng patoka, vitamins doon sa mga iba nating breeder. Ngayon mga kaibon, hindi kasi naman tayo mayaman na malaki yung ibunan, and then hindi naman tayo yung tipo na kapag marami na yung ibon, kahit walang bumibili, agad-agad makakabili ng 2 or 3 cage para additional doon sa mga ibang ibon. So hindi po tayo ganong kayaman. Hindi po tayo mayaman para po agad-agad na makuha kung ano yung pinakang pangangailangan ng mga ibon. Kumbaga, nag-alaga tayo para sa hobby natin at masaya tayo sa ginagawa natin. So kapag po nagkaroon na sila ng inakay, kapag nakapagbenta, baka doon makabili ng cage at baka doon din po makabili ng patoka mga kaibon at vitamins. Ngayon mga kaibon, doon sa tanong sa atin kung ano ba ang hindi magandang paramihin sa ngayon, para sa akin itong ibabahagi ko is base lang din to sa karanasan ko. Para sa akin, hindi magandang paramihin na ngayon yung mga Fisher. Kagaya ng Green Fisher, Blue Fisher, Bio Fisher, Parblue Fisher. So yan po, para sa akin hindi magandang paramihin sa ngayon. Or huwag mo nang paramihin ngayon. Pangalawa, itong mga normal na mga opaline. Yan po, para sa akin, huwag ka na muna magparami ng mga ganyan dahil talagang alam naman ng mga kaibon natin yan kung gaano ang kababa ang bentahan sa ganyan. Ngayon, ang kinakailangan kung ang ibon mo is opaline, dapat merong karga. Split ino man lang yan, split parblue, mga ganon.
or kaya naman yung opaline mo, yellow balls man yan, split ino, or kaya naman yung opaline mo, Lutino Opa na, or kaya naman yung opaline mo, Opa Dilute, or kaya naman yung opaline mo, Opa Pale. So yan po ang dapat na ibon mo sa ngayon. Pero kung mga normal na opaline lang yan, walang naka-split, kahit ba merong naka-split sa kanya, kung pale follow naman, talagang napakababa, wala nang halaga yung karga. Mismong ibon nga po is talagang mababa na ang presyo, kaya kahit na yung karga hindi na po dinideclare, dahil ganon din lang naman mga kaibon, lalo na po kung mga split pale yan. So sobrang baba po ng bentahan. Wala naman pong problema yan, dahil siyempre wala tayong magagawa. Sumadsad na talaga yung presyo ng mga ganyan. Kaya ang mapapayo ko na lang, yan, wag mo na lang paramihin. Wag ka na lang magparami ng ganyan. At itong mga fisher, wag ka na rin na magparami. At lalong lalo na po itong pangatlo dito sa mga fisher na pale follow, or kaya naman fisher na naka-split lang sa pale follow. So yan po, wag na po kayo magpa-project muna sa ngayon ng mga ganyan. Depende na lang sa inyo, pero ito sa akin is advice lang naman. Kesa naman po matingga yung mga ibon po ninyo, dumami dyan sa ibonan po ninyo, at hindi na kayanin sa patuka, at kapag binili ng mababa, masakit sa kalooban. Kaya po maganda, wag na po muna magparami ng ganyang klase ng mutation. Kung magpaparami ka po, doon ka na sa mga visual, Opa Pale na yung paramihin po ninyo. So yan po yung tatlo na para sa akin is hindi po natin, wag munang paramihin. Wag ka muna magparami ng ganyan kung ang purpose mo is makabenta. Wag ka muna magparami ng mga ganyan or mag-alaga ng ganyan na fisher. At itong mga fisher na naka-split sa pale, at kahit itong mga opaline na naka-split sa pale, or kaya naman normal na opaline. So para sa akin, wag ka na muna magparami ng ganyan. Kung magpaparami ka ng ganyan, yun po mas maganda. Opaline na naka-split sa ino, at mas maganda opaline na naka-split sa parblu, naka-split sa ino. So yan lang po magandang paramihin po sa ngayon. Talagang meron pong halaga para sa tingin ko. Merong halaga dahil hinahanap pa palagi, lalo po yung mga parblu, opaline, split sa ino. Yan, talagang hinahanap po yan. Mas maganda po yan na lang ang paramihin mong opaline, split ino, split parblu. Wag na po doon sa mga normal opaline, kasi talagang halos mahirap magsabi, pero syempre bilang isang content creator, parang walang halaga yung mga ibon. Halos mapapansin mo, normal opaline meron tayong nakikita 150, 200, certain na kung 200, 300, mga ganon. So dito sa mga opaline na split ino, split parblu, mahal ang presyo niyan mga kaibon, umabot ng 2,000 mahigit yan. Or kaya naman dito po sa mga opaline split ino, lalo po kung kak, maabot po ng 2,000 yan, depende sa quality ng kulay. At iba naman nagbibigay ng 1,500, iba naman medyo mababa pero hindi bababa sa 1,000. Okay na po yan mga kaibon para sa isang mutation na ganon, kumpara naman sa 500 ang kuha mga kaibon. So yan po ang para sa akin, wag ka na po magparami ng ganyan, be practical na lang. Wag na po kayo magparami ngayon ng fisher, at wag na rin po kayo magparami ng fisher split pale, or kaya naman itong mga opaline split pale. Wag na po kayo magparami ng ganyan. Ang paramihin nyo na lang po ino, opaline, split ino, split parblu, mga ganon na lang po ang paramihin po ninyo, para naman kahit papano is meron talagang market value. Kasi minsan mga kaibon, parang nakakaawa naman yung mga ibang nag-aalaga kasi natatambak doon.
natatambak doon sa ibonan po nila yung mga ibon. Tapos minsan talagang pagdating sa patoka mamomroblema. Pero kung hindi kayo namomroblema mga kaibon sa pagkain kahit marami, huwag kayong mag-alala, paramihin nyo lang ng paramihin yan. Kahit ano yan na mutation dyan, paramihin nyo lang ng paramihin. Kung talagang kaya po ninyong suportahan yung patoka at vitamin sa dami ng alaga po ninyo. Pero kung ang purpose lang natin nga is kagaya sa akin na naghahabi at hindi naman tayo mayaman para maibigay natin yung talagang saganang-sagana talaga yung ibon natin. Talagang pagdating sa flight case nagkakaroon na sa pula dahil sa dami ng patoka. So sa akin hobby lang ako talaga mga kaibon, masaya lang ako sa mutation na gusto ko. Ang importante lang sa akin na di magutom yung mga alaga ko, at kapag marami na po yung mga painakay, makapagbenta kung may bibili, kung wala okay lang din. Another budget, basta po masaya kayo sa ginagawa ninyo. Kahit na anong hirap po, kaya ninyong gawa ng paraan yan. So yan po mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Sana po nagkaroon kayo ng idea dito. Basta po tandaan, wag na po kayo magparami ng fisher at itong mga opaline na naka-split sa pail, itong mga fisher na naka-split sa pail. So kung ang purpose po ninyo mag-alaga makabenta, wag na po kayo magparami niyan. Hanap na lang po kayo ng ibang materialis, kahit po 4 na pares lang yan, okay na, basta po yung demand ngayon, yon ang mahalaga. So yan po,